Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunflon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunflon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi. Sunflon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kape ko, Sunflon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunflon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunflon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga kwento nila ay inspirasyon sa iba. Diba, how can you make sense of this pandemic? Yung mga tao dating matitibay by their fortitude in life, ngayon may mental health problem. So I believe coaching and personal development is where we would come in. Why personal social responsibility? Kasi I felt kailangan natin itong isabuhay dahil ika nga no, we have to walk the talk. We have to try to walk the talk. Ang mga hakbang na kanilang ginawa ay malaki ang naiambag para sa pagbabago sa buhay ng bawat isa. I initially started a youth organization for the youth regardless of what their age, just for them to be of service. Kapag pinapainom ko sila ng kape, tumitigil ang putukan at nag-uusap at nasusulong ang usaping pangkapayapaan. Pakinggan ang kwento ng bagong kabayanihan sa Kwentong Bayani. Kwentong Bayani, kasama sina Jenny Pahilanga at Jojo Armenta tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DCXL 558 Radyo Trabaho. Ang kwento nila para sa iba ay bayani ka. We started this program because we wanted to show how heroic Filipinos are. How there are so many wonderful people, men, women alike, many young, some quite old, working to better not only themselves but their neighbors and indirectly therefore the country. Kwentong Bayani, hatid ng DCYF at ng RMN Networks. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan Radyoman, live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito? Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
Mayong buntag Pilipinas, ako po si Radyoman Aljo Bendijo. Lunes ngayon, 29 sa buwan ng Enero taong 2024. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng mga mainit na balita. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Gasolina tataas ng higit 2 piso kada litro. Nasa 400,000 taga-suporta ng Administrasyong Marcos dumalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand kahapon. Prayer Rally sinagawa naman ng mga Duterte sa Davao City bilang pagtutol sa sinusulong na charter change. Pangulong Marcos Jr. tinawag naman ni dating Pangulong Duterte na bangag at nasa listahan daw ng PIDEA. China at Pilipinas nagkaroon ng pansamantalang kasunduan sa pagpapadala ng supply sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Tribo Panay, kampiyon sa dinagyang Ati Tribes Competition Tultugan Festival ng Maasin, nanalo naman sa kasadyahan sa Kabanhawanan sa Dinagyang Festival 2024. Sa balitang sports, Strong Group Athletics Philippines bigong magkampiyon sa 33rd Dubai International Championships matapos talunin ng Lebanon sa finals. At sa showbiz balita, Carla Abellana handa bang makatambal ang dating asawang si Tom Rodriguez? RMN Network News. Detalye ng ating mga balita. Hindi po magandang balita para sa mga motorista dahil inaasahan ang balakiang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas at 30 sa buwan ng Enero taong 2024. Tinatayang tataas ng 1 peso and 95 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos. Kada litro yan ng gasolina habang 65 centavos hanggang 85 centavos ang umento sa kada litro ng diesel. May pagtaas din na 20 centavos hanggang 30 centavos sa presyo ng kerosene. Sa ibang balita, dinagsa ng mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Sa tala ng Manila Police District, nasa 400,000 individual ang dumalo sa nasabing pagtitipon. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinimok niya ang mga kawani ng pamahalaan na maghatid ng maayos at episyenteng serbisyo. Dumalo rin sa Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sina Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Lito Lapid, mga opisyal ng Presidential Communications Office at ilang cabinet secretaries na isa-isa ring naglatag ng mga programang ginagawa ng kani-kanilang ahensya. Samantala, iginiit naman ng bagong alyansang Makabayan o Bayan na inobliga umano ang ilang mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa nasabing rally. Ayon naman kay Bayan President Renato Reyes Jr., hindi nito matatakpan ang dumaraming problemang kinakaharap ng bansa. Wala rin anyang malinaw na layunin ang pagtitipon, kundi pabanguhin lang ang kasalukuyang termino habang ginagamit ang buwis na ibinabayad ng taong bayan. Nauna nang iniulat ng PCO na walang ibang layunin ang pagtitipon kundi ang magpakita ng commitment sa Executive Department. Bagong Pilipinas Campaign, hindi pamumulitika at walang hidden agenda ayon kay Pangulong Marcos Jr. Report mula kay Radyoman Chanel Salazar. Chanel. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang halong pamumulitika at walang hidden agenda ang isinusulong ng kanyang administrasyon na Bagong Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin lamang nito na maglatag ng master plan para sa pag-unlad ng bansa. Hindi rin anya ito isang political game plan na tutugon lamang sa iilan dahil isa itong plano kung saan makikinabang ang lahat ng Pilipino. Para sa mga nalason anya ng politika, idiniin ng Pangulo na ang Bagong Pilipinas ay hindi Trojan horse kundi isang programa na binuo ng mga nagmamahal sa bayan. Ang Philippine Development Plan anya ang isa sa mga batayang dokumento kung saan hinango ang Bagong Pilipinas bilang brand of governance ng kanyang administrasyon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman 13, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat, Chanel Salazar. Sa gitna ng umano'y lamat sa relasyon ng dalawang pamilya, dumalo si Vice President Sara Duterte sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na bagamat nakikiisa siya sa Bagong Pilipinas,
tutol naman siya sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Hinimok din ni VP Sara ang mga Pilipinong manindigan laban sa pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng pera kapalit ng pirma. Sa kanyang mensahe naman sa pagdalo sa kick-off rally, sinabi ni Duterte na kaisa ang Department of Education sa mga hangarin ng administrasyon. Ang Department of Education po ay kaisa ng lahat ng mga ahensya sa gobyerno tungo sa bagong Pilipinas. Ang kontribusyon po ng Department of Education ay sa poverty alleviation sector at kami po ay huhulma ng mga kabataan at mga mag-aaral na matatag. Yan po si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair inilunsad sa Zambales. Report mula kay Radyoman Mike Sigaral, RMN Bataan. Isang araw bago ang national launching nito, porma na inilunsad ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lalawigan ng Zambales, ang kauna-unahan sa Central Luzon o Region 3. Ayon kay Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Maniquis, ito ang ika-10 Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan na naglalayong sakupin ang lahat ng 83 lalawigan sa buong bansa. Sina Representative Doris Nanay Bing Maniquis kasama sina Zambales Governor Hermo Enes Jun Ebdani Jr. at Botolan Municipal Mayor Jun Omar Ebdani ang nagsilbing local host. Personal itong dinaluhan at pinangunahan ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez kasama ang iba pang kongresista mula sa Bataan, Pampanga at Bulacan. Sa 46 nakalahok na ahensya ng pambansang pamahalaan, mahigit 170 serbisyo ang inaalok para sa 80,000 inaasahang benepisyaryo sa 2 araw na pagdiriwang ng mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Zambales. Nasa kabuuang 500 million pesos na halaga ng mga programa at serbisyo ang dinala sa probinsya at 154 milyon dito ay sa anyo ng cash assistance. Kasama mo sa Zambales, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. Maraming salamat Mike Sigaral. Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Maynila ay generally peaceful daw ayon sa PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Angel Ronquillo. Naging mapayapa sa pangkalahatan ay sinagawang Bagong Pilipinas Campaign kahapon, January 28. Ayon kay Philippine National Police PIO Chief Police Colonel Zin Fajardo, general peaceful ang aktibidad kung saan wala silang naitala na untoward incident. Anya, may ilang individual lamang ang binigyan atensyon medikal dahil sa pagkahilo. Kabuang 3,587 na PNP personnel ang ipinagkalat kahapon sa Carino Grandstand kung saan umabot sa 400,000 ang crowd estimate. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at present din ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Thank you, Angel Ronquillo. Alas 7:09 ng umaga, binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang ilang mga probisyon ng saligang batas. Sa prayer rally sa Davao City, inakusahan ni Duterte si Pangulong Marcos Jr. na isinusulong ang charter change para magtagal sa kapangyarihan. Tinawag din ni Duterte si Pangulong Marcos Jr. na bangag at nasa listahan umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pangalan nito. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Pinig po yan ng dating Pangulong Duterte. At ayon pa sa dating Pangulo, kasama sa plano ng People's Initiative ang ibalik sa parliamentary system
ang pamahalaan para magtagal ang ilan sa pwesto. Nanawagan din ang dating Pangulo sa militar at pulisya na protektahan ang saligang batas. Hinamon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto kung wala itong pagmamahal at aspirations o pag-asa para sa bansa. Sa hakbang ng Maysug Leaders Forum, sinabi ng alkalde na dismayado siya sa mga problemang kinakaharap ng bansa, lalo na sa kriminalidad at talamak na illegal na droga. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, we are unhappy. Nabaday mo dire kay nalipay mo. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kaya giuna niya ilahang politika. Ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Nakababahala rin anya ang muling pagbuhay sa planong usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ang CPP-NPA-NDF. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa maging problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Tanan kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. Yan po si Davao City Mayor Baste Duterte. Nasa daan-daang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumahok sa nasabing pagtitipon na tumutuligsa sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. Nagsalita rin si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at ang dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez. Libo-libong mga taga-suporta naman ng mga Duterte ang lumahok sa prayer rally sa Davao City bilang pagtutol sa People's Initiative. Naglabas ng hinanakit si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa anya'y nais na pagpapakulong sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa mga report na nakapasok na sa bansa ang International Criminal Court upang imbestigahan ang war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Sa kanyang talumpati sa prayer rally sa Davao City na tinawag na One Nation, One Opposition, inamin ng alkalde na nasaktan siya sa tila pamemersonal sa kanyang ama. Binanggit din niya ang pagpapalibing noon ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. O na ako. Kaya personal man gyud eh. Mawad-an gyud kog respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman po yung kaayo. Tinigyan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Signature campaign para sa People's Initiative isinulong na rin sa Masbate. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ram Season ng RMN Masbate. Ikinasana sa buong lalawigan ng Masbate ang signature campaign kaugnay sa panukalang pagamyendo sa ilang probisyon ng 1987 Constitution. Nabatid ng RMN Masbate na ang signature campaign ay sinasagawa ng mga barangay officials na inatasan naman ng mga barangay health workers na siyang magpapirma sa mga rehistradong residente ng kanilang mga barangay. Sa nakuhang kopya ng petition paper ng RMN Masbate, nabatid na naglalaman ito ng panukalang pagamyendo sa Article 17 na Section 1 Paragraph 1 ng 1987 Constitution sa pamamagitan
pamamagitan ng People's Initiative na kasaad sa Article 17, Section 1, Paragraph 1 ng Amendment o Revision ng Konstitusyon ay maaaring ipanukala ng Kongreso sa 3/4 votes ng lahat ng miyembro nito sa sabayang pagboto sa patawag ng Senate President at Speaker ng House of Representatives. Ngunit ang naturang senator campaign ay umani ng batikos dahilan sa pamumersa at hindi malinaw na layunin ng pagpapapirma sa mga rehistradong botante. Ayon naman sa mga nakapanayan ng RMN Masbate, tayong paliwanag sa kanila ay gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ang mga pirmadong petition papers ay susumite naman sa mga lokal na tanggapan ng election registrar. Kasama nyo sa RMN Masbate, Radyoman Ram Sison, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Ram Sison. Kamara gusto ng forever, kaya pilit na sinusulong ang People's Initiative. Ayon yan kay Senador J.V. Ejercito. Report mula kay Radyoman Conde Bata. Conde. Gusto umano ng Kamara ng forever kaya suportado ang pagsusulong ng People's Initiative. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, noon pa man ay sang-ayon ang Senado sa constitutional amendments sa economic provisions. Iyon lamang ang nais-an niya ng mababang kapulungan ay gawing unicameral ang Kongreso mula sa kasalukuyang bicameral upang mawala ang mekanismo ng check and balance. Sa tingin ng Senador, mukhang ito ang pangunahing rason para maitulak nila ang political provisions lalo na ang pag-aalis ng term limits para may forever. Dahil dito naniniwala si Ejercito na ang People's Initiative ay isang politician's initiative. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Maraming salamat Conde Batak. Kamara iginiit na walang kinalaman sa People's Initiative. Kasama natin si Radyoman Grace Mariano. Iginiit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na ang People's Initiative ay purely civilian at walang kinalaman ng mga kongresista. Tugon ito ni Romualdez sa sinabi ni Pimentel na may mga reports na mga miyembro ng mababang kapulungan ang mismong kumikilo sa pangangalap ng pirma ng mamamayan para sa People's Initiative. Ayon kay Romualdez, mistulang nakakakita ng multo si Pimentel at ang kanyang kapwa mga senador kaugnay ng PI at sa pangangalap ng pirma kaugnay nito. Di ni Romualdez walang partisipasyon ng mga congressmen sa People's Initiative at wala din silang ipinasang resolusyon o ikinasang pagdinig at iba pang formal na hakbang hinggil dito. Gayunpaman, wala namang nakikitang masama si Romualdez kung sasagot ang mga kongresista at senador kaugnay ng People's Initiative upang maipaliwanag ito sa publiko. Kaugnay nito hinikayat ni Romualdez ang mga senador at kongresista na hayaan ng taong bayan na magpasya kaugnay sa isinusulong na reforma sa economic provisions ng ating saligang batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Grace Mariano. Alas 7:19 ng umaga, nakatakdang tumulak sa Vietnam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, 29 sa buwan ng Enero para sa 2-day state visit ito sa naturang bansa. Iniyag ng DFA, Department of Foreign Affairs, na layo ng pagbisita ng Pangulo na patatagin ang kalakalan, agrikultura at maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Inasahan din ang pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa 5-year rice trade agreement sa nasabing pagbisita. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Pangulo sa Vietnam simula nang maupo sa pwesto at ang unang outbound state visit para sa taong 2024. Samantala, UN Special Rapporteur Khan dinalaw ang mga nakakulong na mamamahayag at human rights defenders sa Tacloban City Jail. Kasama natin sa balita, Radyoman Chill Emprido. Chill! RMN Live Report! Dinalaw ni UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan ang mga nakakulong na mamamahayag na si Frenchie May Kyumpyo at ang human rights defender na sina Maria Domiquel at Alexander Abinguna sa Tacloban City Jail. Kung maaalala, ang tatlo ay inaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar noong 2020 dahil sa umano'y iligal na pagmamayari ng mga baril at pampasabog. Ayon kay Khan, 4 na taon na ang nakalilipas, subalit patuloy pa rin ang pagdinig sa kanilang kaso, kung kaya naman kinestyon ni Khan kung gaano pa katagal maghihintay ang mga ito para makalaya. Una sinabi ng journalist at grupo ng human rights defender na isa lamang gawa-gawa ang mga kaso laban sa kanila. Tiniyak naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa publiko na tumatakbo ang hustisya sa bansa at lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na sagutin ng mga aligasyon laban sa kanila.
Samantala, iginiit naman ni Khan na tanging sila pa lamang ang international team na piniyagan ng gobyerno ng Pilipinas na bisitahin ng mga nakakulong na Pilipino sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill Emprido. Samantala, nagkasundo ang China at Pilipinas sa nabuong temporary special arrangements sa pagpapadala ng mga supply sa mga militar sa Ayungin Shoal. Iniyag ng Chinese Coast Guard na pinapayagan nito ang pagpapadala ng mga pangunahing supply ngunit magpapatuloy pa rin ang pagbabantay nito sa mga pagmamay-ari ng China. Dagdag pa rito na buo mano ang temporary special arrangement matapos subaybayan ng Chinese Coast Guard ang sitwasyon at pagdesisyonan batayan sa batas at regulasyon. Matatandang dati nang pinagbawalan ng Chinese Coast Guard ang pagpapadala ng Pilipinas ng supply sa militar nito sa BRP Sierra Madre na naging military outpost ng Ayungin Shoal. Sa iba pang balita, itinaas ng PHIVOLCS ang Alert Level 1 sa Bulkang Bulusan dahil sa tumataas na volcanic activity ng bulkan sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLCS, nakakita rin umano ng volcanic gas sa bunganga ng bulkan. Tinatayang nasa 126 na ang mga naging pagyanig, dulot nito na may lakas na 0.3 hanggang magnitude 2.2. Nagpaalala naman ng PHIVOLCS sa mga residenteng naninirahan malapit sa Bulkang Bulusan na maging alisto habang patuloy ang pagbabantay ng PHIVOLCS sa sitwasyon sa nasabing bulkan. Tribong Panay, kampiyon sa Dinagyang Ati Tribes Competition Tultugan Festival ng Maasin, nanalo naman sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Dinagyang Festival 2024. Report mula kay Radyoman Maggie Valeriado, RMN Iloilo. Nasungkit ng Tribo Panay ng Fort San Pedro National High School ang kampyonato sa Dinagyang Ati Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2024. Nag-uwi ang tribo ng kabuuang 26 million pesos na premyo kung saan 1 million pesos dito ang cash prize mula sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI at dagdag na 25 million pesos na school project kabilang na ang 10 million pesos mula sa Uswag Ilonggo Party List at 15 million pesos mula sa Iloilo City Government. Maliban sa kampyonato, nakuha rin ang Tribo Panay ang Best in Music Award. Nakuha naman ang Tribo Pagidait ng La Paz National High School ang first runner-up. Second runner-up ang Tribo Ilunganon ng Halandoni Memorial National High School. Third runner-up ang Tribo Mandurriao ng Mandurriao National High School. At fourth runner-up ang Tribo Salugnon ng Haro National High School. Samantala, itinanghal naman na kampyon ang Tultugan Festival ng Maasin Iloilo sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Dinagyang Festival 2024. Naghakot ng award ang Tultugan Festival kung saan nakuha nila ang Best in Performance, Best in Music, Best in Choreography, Best Choreographer at Best in Discipline. Una nang idineklara ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas na walang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Maggie Valeriado, Tatak RMN. Damo salamat Maggie Valeriado. Mga asin na naani sa Pangasinan lumagpas na sa target ng probinsya. Kasama natin sa Balita Radyoman Badsag Talaw ng IFM Dagupan. Nasa mahigit 200 metriko tonelada na ng asin ang naaani sa kasalukuyan sa nagpapatuloy na Pangasinan Salt Farm na matatagpuan sa may bayan ng Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Matagumpay ding naigawad sa pamalang panlalawigan ng Pangasinan ang foreshore lease extension ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, bunsod na maayos sa pamamahala ng PGP sa salt industry na matatagpuan sa Barangay Saragosa sa nasabing bayan. Matatanda na 15 metric tons ang asin ang target na ma-harvest sa ikalawang production cycle nito ngayong taon na mas mataas kumpara sa 10 metric tons sa unang anihan nito na nakalipas sa taon lamang. Samantala, nananatili pa din naman isa sa top salt producers sa lalawigan ng Pangasinan sa buong Pilipinas sa kaisang pamalang panlalawigan dito sa pagtugon sa salt crisis na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak RMN. Maraming salamat, Bads Agtalaw. Strong Group Athletics Philippines bigong magkampiyon sa 33rd Dubai International Championship matapos talunin ng Lebanon sa finals.
Report mula kay Jairus Peña, Florida. Jairus, good morning! Good morning nga po at ito na nga, nabigo ang Strong Group Philippines na makumpleto ang sweep sa kanilang kampanya sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Ito ay matapos silang ilang paso ng defending champions na Al Riyadi sa finals na nauwi sa score na 77-74. Dahil dito bigo silang bumawi sa team na lumampaso rin sa Strong Group sa quarterfinals noong nakaraang taon. Sa ikatlong quarter ng laro, umabot pa sa 19 points ang lamang sa kanila ng Lebanon pero hindi naging sapat ang kanilang comeback. Nagtala naman si Andre Robertson ng 24 points at 13 rebounds habang 18 points at 12 na rebounds naman para kay Dwight Howard. Sa kabila ng magandang ipinakita ng mga nakaraang game, wala naman naitalang puntos si Kevin Kiambao sa ginanap na finals. Para sa ating RMN Sports, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Thank you, Jairus. At sa ating entertainment news, si Carla Abellana handa na raw bang makatambal ang dating asawang si Tom Rodriguez? Ikwento mo yan sa amin, Diyosa yan! Good morning, Kuya Sander, sa Tito Aljo. Ano naman yan? Monday. Happy Monday. Ito nga, balik Pilipinas ng aktor at dating asawa ng aktres na si Carla Abellana na si Tom Rodriguez. Ito ay matapos ang halos 3 taong nasa Amerika si Tom matapos ang hiwalayan nila ni Carla na naging malaking issue sa mundo ng showbiz. Sa Instagram post, kinumpirma ng talent manager ni Tom na si Popoy Caritadibo ang pagdating ng aktor sa bansa pero hindi niya binanggit kung kailan ito dumating. Wala namang ang update sa IG account ni Tom dahil hanggang ngayon ay naka-deactive pa rin ito. Marami naman ang na-excite sa pagbabalik bansa ni Tom dahil posibleng bumalik na rin ito sa showbiz. Sa isang interview naman kay Carla, sinabi nito na hindi pa siya okay na makasama si Tom sa kahit anumang project. Matatandang lumipad patungong Arizona, USA si Tom noong March 2022 nang magdesisyon silang maghiwalay ng dating asawa na si Carla. Ganda ni Carla. No? Sayang. Well, talaga. Showbiz Showbiz, no? Yes. Saka hanggang ngayon hindi pa rin maano yan. Pinag-uusapan pa rin yan kasi 'di ba sabi nila ano bang dahilan at naghiwalay sila? Sabihin ko ba? Anong dahilan? Anong chismis? Ayon sa mga chika ha. Chika. Okay. Go. Oo. May third party daw. Okay. Pero kapwa... Ay! Yun. Anong kapwa? Kapwa Pilipino. Galing, lusot. Lusot. Oo, si Tom. Kapwa. Same. Lusot na nga eh. Lusot na nga sa radyo eh. Hindi kami. Oo. Pero hindi pa confirm. Pero yun yung usap-usapan. Na? Yun daw. Okay. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak RMN. Thank you, Diyosa. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. At Radyoman Sander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, by Budag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Alas 7 ng umaga.